pwedeng sa una, hindi mo maintindihan, pero at the right time, maintindihan mo din. Tama? Kasi pag at tinuro sa'yo ni apply, masama, ay di, mawawala ka, mawala din siya. Tama? Kaya lahat ng tinuturo sa'yo ni apply, para sa iyo, para sa kapakanan mo. Alright? Yes. Ngayon, play. Play. Diba? Alam mo yung magandang ano yung law of trespass ngayon? Parang ganito. Meron kang bahay. Tapos, may pumasok na isang tao. Yung isang tao na yun, hindi mo kilala. Kumbaga, hindi mo kilala na ang damit parang punit-punit. Tapos ang ginawa, pinagtatatsaran yung bahay niyo. Ito ang pangit ng frame ng base mo. Tapos hindi mo kilala. Tapos, ang picture mo, palitan mo nga yan. Lahat, ang sopa mo, ang pangit ng lahat pinagtatatsaran. So, ang mangyari sa'yo? Hindi mo kilala. Ano mangyayari sa'yo? Magagalit ka. Hindi mo kilala. In the first place, nakapasok pati sa bahay nyo. Tama? Tapos, kung anong pinagpupuna, pangit mo ng bahay nyo. Diba? Tapos, yung isang senaryo naman, pangalawang senaryo, meron kang kaibigan na sikat na designer na bahay. Parang sikat na, ang tawag ko, designer? Interior designer. Kaibigan mo, at kilala mo. Pagpasok mo sa bahay, pinagtatatsaran yung bahay mo. Ano ang feel mo? Parehas mo naman yung ginawa ng dalawa. Ba't doon sa una, galit ka, sa pangalawa, hindi. Bakit? Inallow mo yung pangalawa na i-trespass ka. Allow your upline to trespass you. Allow your mentor to trespass you. Para hindi masakit sa'yo. Kasi pag hindi mo ina-allow, nakipag-buwelo ka pa. Diba? Do you allow your mentor to trespass you? Yes. Diba? In business. Pero ikaw, diba? Alright. So communication, dapat sa core group, dapat may pag-uusap palagi. Dapat may constant communication. Diba yung kwento ko? Ano yung kwento yung mag-asawa? Alam niyo na ba yun? Ipa? Kwento ko. Meron mag-asawa, naliligo sa banyo. Tapos ang unang lumabas yung babae. Tawel lang. Tapos tawel lang talaga, walang Tapos may kumantok sa pintuan. Nakita niya si kumpare. Si kumpare, nakita si kumare, tapis lang. Sabi niya, drop that towel. Drop that towel, bibigyan kita ng 10,000. 1 minute lang, 1 minute. Sabi nung asawa, nung babae, sila laki na sa banyo pa. Yung babae, tinignan niya yung paligid. Wala naman tao. 10,000, 1 minute lang. So binaba niya. Sabi nung lalaki. Ganon. Tapos binigyan na ng 10,000. Ditong tuwa yung babae, yes, may 10,000 ako. Wala naman nakakita. Tapos pag baba nung lalaki sa banyo, paglabas, sino ba yung mami yung pumasok ng katok? Si kumpare, may binigay ba siya yung 10,000? May utang kasi sa akin yan. Akala ng babae, isa na kaisa. Bakit? Hindi nag-uusap. Pagkatabi na, di pa nag-uusap. Open. Be open to your apply. What do you feel? Meron ka palang doubt sa sarili mo ngayon na sinasabi mo sa training, yes, tawel, pero sabi duda mo pala. I-open mo sa kanya para ma-address. Uy. Yes. Like sa mag-asawa, dapat nag-uusap yan. Ganun din, relationship sa upline downline, dapat nag-uusap din kayo. Tama? Pero pag ikaw upline, huwag kang pag-down ka, huwag kang mag-down din. Pag ginawa ka ng negative, may problema ka, sinare mo sa downline mo, hindi na negative yung downline mo din. Sabihin mo, ang hirap mag-grow yan, sinabi mo sa downline mo. Walang hirap ka, upline. In-invite mo pa, kung mahirap pala. Dapat, pag may mga challenges ka sa buhay, i-share mo sa upline o sa mentor mo, huwag sa downline. At
at huwag mo din i-post sa Facebook. Kasi mababurn yung market mo. Kasi para sasali sa'yo, di puro mga pinupost mo sa Facebook, ano? Tama ba? Saka marami kang followers na tinitingnan kung successful ka raw, hindi. Pinost mo sa Facebook, i-charge, di ba? Huwag mo i-post. Ngayon, pag ikaw up, you go down. So, be open to your downline and upline. Alright? Yes. Tapos, ang pag nag-meeting kayo, ang pag-usapan nyo, huwag yung problema, kundi yung solusyon. So, ito partner, ano yung challenge natin ngayon? Anong magagawa natin? Anong next step natin para ma-overcome natin to? Hindi yung puro problema pinag-usapan. Alam mo, oo nga ni, di ba? Alam mo si Boy Abunda, saka si Iwan na, puro problema. Huwag na ganun pag-usapan nyo. Di ba? Pero pag sa labas, pero mas maganda pinag-usapan mga strategies, mga plano, mga motivational, mga success stories, inspiration. Huwag na yung mga di natin control. Usapan natin yung mga solusyon, hindi mga problema. Ay parang usap kayo. Dapat pagkatapos ng usap nyo, meron kayong resolution na gagawin. Hindi pagkatapos, problema pa din. Ha! Wala kayo na pag-usapan na ano. Alright? Yes, sir. Focus on the solution. Alright? So, dapat share mo sa kanya yung vision. Sa core group, guys, dapat pare-pareho ang mindset nyo. Pare-pareho ang vision nyo kung saan kayo papunta. Baka yung isa papuntang Naga, yung isa papuntang Iriga, isa papuntang Legazpi. Saan kayo papunta? Dapat nagkakaisa kayo. Shared vision tawag doon. Ano yung vision nito, yung team natin? Diba? So, darating na time, ang team natin isa sa pinakamalaki sa Bicol. O ganun. Diba? Isa sa mga team na maraming natulungan. Alright? Uy! Yes. Tapos ito pa. Dapat yung vision, ano ba yung vision na kailangan i-share sa kanila? Hindi naman palagi yung, mga check-check na. I-share mo sa kanila yung vision ng Royal, ba't tayo yung mission ng Royal. Diba? Yung darating yung time, i-share mo sa kanya with full conviction. Partner, ako naniwala ko darating yung time, matutulungan natin yung mga bawat pamilya Pilipino. Matutulungan natin dito na darating yung time, mangungutang ng noodles pangkain sila. Na pag tuition fee, hindi na siya mangungutang. Matutulungan natin bawat estudyante, magkaroon ng allowance, wala nang OFW. I-share mo sa kanila yan with passion. Na hindi nila yung given na yung kutse sa mga millionaire, given na yung dalawang ras. Pero at least yung vision, at least lahat nakaka-relate. Alright? Nandito tayo para sa isang mission. Imagine mo po sa gagawin nating activities, ilang tao matutulungan natin, ilang tao ma-inspire natin. Ganun, dapat palagi ganun. Alright? Tapos, ito pa, gusto nyo ba magkaroon ka ng ikaw, darating tayo, ikaw mismo, leader ng isang explosive team, gusto nyo? Yes. Dapat mag-create ka na ngayon ng sarili mong training. Pero pattern sa Royal, sa system ng Royal. Diba? Dapat, ikaw din, nag-formulate ka na din ng RDO mo ngayon. Lahat naman itong pinagsasabi ko na aralan ko naman ito eh. Ikaw din, ano yung magawa ka na ng program mo? Hindi ko sinasabing magaling ka sa PowerPoint. Sa akin lang, mag-create ka ng flow ng RDO mo. Ito, pag pumasok ang tao, anong una mong gagawin? Alright, natatransfer mo sa team mo. Huwag kang puro asa doon sa training dito. O para asa sa apply mo. Dapat ikaw din, kung gusto mo maging leader, dapat magiging trainer ka din. Ulitin ko, ang paggaling naman nasa proseso. Gagaling at gagaling ka. Imagine mo ako, example, RBP ako. Isang RBP. Isang araw, may dalawa akong RBP. Diba? Times 365, ilan yan? O 600? O mga 70, ganyan. Times ako per year nag-RBP. O, 5 taon na ako, ilan yan? Ilan yan? Nasa 4,000. O nasa 4,000 times ako nag-RBP. Sino ba di kagaling dito? Galing ko nag-RBP RBP ko. Low consistency tawag doon. Eh tuloy-tuloy ko lang kasi hindi pa super kagaling. Kasi lahat may potential, posibleng wala.
Marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, marunong ka mag-post sa Facebook, marunong ka magkwento ng teleserye, marunong ka mag-text. Imposible hindi ka marunong. Hindi ka matuto sa out of 4,000 na RBP. Siguro sa 10 RBP, siyempre di ka papalik ka galing ano. In the process ka gagaling. Tama? Na mag-create ka na ngayon. Ngayon ikaw, isang taon ka na, may grupo ka ng malaki. Dapat, mag-create ka ng training program mo lang. I-pattern mo sa sistema na yan. Do not reinvent the wheel. Para at least ikaw, kasi pag gumagawa ka ng training, mas lalo mo nang i-internalize ang ginagawa mo per ano, mas lalo mo nang i-internalize ka na type mo ng letter ka. Pag nagbagsak ka, may puso. Kasi ikaw ang gumawa. Hindi lang ikaw yung kinukya mo lang doon sa isang speaker, tapos ano, binagsak mo na. Eh, pag ikaw ang gumawa, ay nako, ibang klase bagsak mo kasi ikaw ang gumawa. Ikaw ang creator. Mag-create ka ng training program na ngayon. Example, mag-create ka ng, example, yung Transformer, may Cloud9. Diba? May Breakthrough. May Journey to Greatness. Mag-create ka. Bas, vision na i-pattern mo sa Ayan. Alright? Okay na kayo? Yes.